Hey God's morning mga kapatid. Today is April 1, no? Ingat tayo at maraming mga magagawa na naman ng mga April Fools, no? At ngayon naman ay sa ating panimula sa araw na ito ay nagsa-celebrate din ng Ramadan, ano? Kaya ngayon ay holiday, no? At enjoy natin ang holiday. At tayo ay magpatuloy, no, sa ating mga pahinga, no? Sabi nga, at ngayong araw na ito ay bago tayo tuluyan, ano, na damhin natin ang holiday na ito ngayong araw ng Tuesday, April 1, ay dumako muna tayo sa ating devotion o sa ating daily devotion sa ating Panginoon. At ngayon, pag-uusapan natin ang talata mula sa Psalms 103 verse 2 at pamagatan natin itong The Soul's Blessing. At sa ating pagsisimula ay sasamahan tayo ng ating aking partner ngayon na basahin at tayo ay manalangin. God's morning, Kuya Chris. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa mga awit 103:2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan. Mabubuti niyang gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, proteksyonan mo po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan ng katawan. Ganun din po ang mga taong ang mga may sakit, lalo na po si Kuya Chris, Panginoon, na nahihirapan sa kanyang katawan, Panginoon. Alam po namin na ikaw po magpapagaling sa kanya at sa mga nakakaramdam po ng sakit sa katawan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng katawan, sa blessings na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat din po sa pagmamahal na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Samahan mo po ang aming araw ngayong maghapon, Panginoon. Pangunahan mo po ang aming mga kaisipan, ang aming mga gawa sa aming mga gagawin ngayong maghapon. Ganon din, Panginoon, bigyan mo po kami ng knowledge at wisdom, Panginoon, upang matutunan ang iyong mga salita. Ang lahat po ng aming panalangin ito ay itinataas namin sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. At ngayon ay, madami na ulit tayo. Andyan si Ate Marta, Ate Cindy, si Ate Tina. Yan, kasama rin natin. At si Nay Winnie. No? At ngayon sa ating pagpapatuloy ay, sabi nga dito sa ating talata, sabi nga dun sa Amplified Version, bless and affectionately praise the Lord, O my soul. And do not forget any of His benefits. Kaya ako po nabanggit sa wikang English ay nagpapatungkol ito doon sa tri-unity ng tao. Sabi nga yung pagkalikha sa atin. At ano ba yung bumubuo sa atin ang nilikha ng Panginoon. Tayo binubuo sa pamamagitan ng body, soul, and spirit. At dito sa ating talata sa awit 103 verse 2, ay nagpapahayag po sa atin ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Paano nga ba tayo nakapagpupuri? Paano tayo ang tunay? Nakilala natin kung paano tayo na binuo ng Panginoon Diyos. Ito yung tri-union, no? Yung sabi nga ay ito po ay yung body, soul, and spirit. At dito sa ating talatang ito ay nag-uutos sa atin, no? Sa ating kaluluwa, no? Na purihin si Yahweh at huwag kalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Bakit nga ba ang kaluluwa? Tingnan natin. Ano nga ba itong ang body, soul, and spirit? Sa Biblia, ang tao ay binubuo ng bahaging ito na ating sinabi. Itong body, soul, and spirit. Bagamat magkakaugnay ang tatlong ito, mayroon silang magkakaibang tungkulin at katangian. Ang katawan o yung body ay ito physical na anyo ng ating mga tao. Ang ating katawan nanilikha ng ating Panginoon Diyos, ang siyang nakikita ng lahat.
physical natin. At ito ay ang masasabi nating panlabas na physical natin. At sabi nga sa 1 Corinthians 5 verse 3, kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan na rin ako, ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko. Amen. Ang Panginoon Kristo ay nagpapakita ng bagay nito. E ano man ginagawa natin sa isip, sa salita at sa gawa, ay mayroong, sabi nga, ay nandyan ang banal na espiritu at sa pamamagitan ng paalala sa atin ng ating Panginoon Kristo na nabubuhay sa mundong ito at nakikipag-ugnayan sa ating, masasabi natin, ay sa ating paligid. Ang kaluluwa o yung soul, ito ay ang sentro ng ating pag-iisip, emosyon, at kalooban. Nandyan yun. No? Kung bakit, paano natin ninanasa, kung paano tayo naiinis, nagagalit, nandyan. Andyan ang emosyon. Andyan ang kalooban. Kaya nga, dito nakatira ang ating mga damdamin. Pagnanasa at mga kakayahan. Ang ating kaluluwa, ang sabi nga, nagbibigay buhay sa ating katawan at nagtutulak sa atin na kumilos. Sa madaling salita, ang kaluluwang nag-uugnay sa ating katawan at sa espiritu. Kaya nga ito'y nag-uutos sa atin, tamarin ka. O kaya, huwag kang kumilos. No? Yan yon. Yan yung decision mo. By your flesh, by your emotion, depende sa iyong nais, no? Because meron tayong free will. Kaya nga, ang espiritu, ang espiritu, ang koneksyon sa Diyos. Ito naman, ang panloob natin. Ibig sabihin, yung espiritong ito, kapag napakikinggan natin, naririnig natin, nararanasan natin siya. Sabi ng 1 Corinthians 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Amen. Very popular, hindi ba? Tayo ang templo ng Diyos at naninirahan siya. Minsan hindi nga lang natin siya marinig. Kasi nga, punong-puno tayo ng mga nakikita natin, mga maling kaisipan. No? Sabi nga, ang kaisipan na yan, naglalaro. Pag yan ay naglaro na sa kaisipan mo, nandiyan na. Hindi ka na nagiging productive. No? Nagiging unproductive ka. No? Simple, no? Dahil hindi ka naging unproductive, nagiging na-idle ka. No? Para yung paghahambing doon sa dalawang ilog, the Red Sea and the Jordan River. Nakikita natin na ang Red Sea, isang patay na dagat, at ang Jordan River naman ay isang buhay na nagpapakita ng dalawang katangian ng Kristiyano. Dalawang katangian na meron tayo. Minsan, sa buhay natin, paglalaban nga natin, ito yung naglalaban eh. Ito yung spiritual warfare. Susundin ko ba yung kabutihan? Susundin ko ba yung hindi? No? At sabi nga, the bottom line, kung gusto mong manalo, sundin mo yung banal na spirito. Pero kung gusto mong mahirapan, sundin mo ang kaaway. The thing is, hindi kailanman ninais ng Panginoon. Hindi kailanman tinuro ng Biblia ang bagay nito sa ating buhay. Ang sundin natin ang kaaway. Ito ay nagpapaalala sa atin, kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos upang makita natin ang Diyos ang siyang kumikilos sa ating buhay. Kapag nakikita natin ang pagkilos ng iba sa ating buhay, minsan, naliligaw tayo. Tandaan po natin, ang Espiritu ang ating koneksyon sa Diyos. Ito ang nagnanais na lumapit sa ating Panginoon Diyos. At ang Espiritong ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na manalangin, makaramdam ng presensya ng Diyos at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ang halimbawa po nito, di ba, kapag kumakain tayo, ginagamit natin ang ating katawan, bibig. Yan, katawan yan eh. Kamay, no? Kapag nag-iisip tayo tungkol sa isang problema, ginagamit naman natin ang ating kaluluwa. Ano ba yung ating nararamdaman? Ano yung ating mga intuition, no? Yan yung nagbibigay sa atin ng mga bagay na okay, itong tama, ito hindi.
Pero tandaan natin, kapag nananalangin tayo, ginagamit naman natin ang ating espiritu. Ito yung pag-uugnay natin sa lahat ng ito. Paano nga ba nag-uugnay ang tatlong bahaging ito? Unang, ang katawan ay ang nalagyan ng kaluluwa at ng espiritu. No? Nandyan yon, no? Itong ating katawan na ito. At ang kaluluwa ay ang tulay na nag-uugnay sa katawan at espiritu. Na kung susundin natin ang ating espiritu, magiging tama ang landas natin. Pero kung titingnan lang natin ang pagnanasa ng ating katawan, minsan nandyan yung katamaran, nandyan yung sabihin natin ay maraming pag-uugali o maling pag-uugali, no? Ay yan yung pagnanasa ng katawan o mga kasalanan, no? Yan ang nagbibigay naman ng pwedeng makikita doon sa iyong soul, no? Kasi ang espiritu, dahil yan ay ang siyang ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos na binuhay ng ating Panginoong Kristo nung tinanggap natin siya ay nangungusap sa buhay natin. Ang espiritong ito ang siyang koneksyon natin sa ating Panginoon Diyos upang maging tama ang pananaw ng ating soul, ng ating kaluluwa. Kaya nga, ang layunin ng Diyos para sa tao ay upang maging buo sa katawan, kaluluwa at espiritu na kailangan maging tri-union po yan. No? Ibig sabihin, united yung tatlong ito. No? Na tayo ay nananahan sa espiritu at sa pamamagitan ng espiritu, tayo ay nakapagpupuri sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, maaari nating makamit ang pagiging buo at magkaroon ng isang malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kapag nakapokus tayo sa ating Panginoong Kristo, makakita po natin ang plano ng Diyos. Sabi nga sa atin, Ephesians 1 verse 10. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipapailalim ang mga ito kay Kristo. Amen. So, lahat tayo ay nakapailalim sa ating Panginoong Kristo. Ito ay nagpapahiwatig ng dakilang plano ng Diyos para sa pagpapanumbalik ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga, lahat tayo is a pieces, mga bahagi ng plano ng Diyos. Ikaw at ako ay bahagi ng plano ng Diyos. At sabi nga, kung minsan ang iniisip minsan ng isang tao kaya hindi siya nagiging unproductive siya saan man, ministeryo, trabaho, whatsoever, ay minsan lumalaki ang ulo. Hindi dahil sa akin hindi ang kikilos, no? Lagi natin tatandaan ang anumang pagmamalaki sa anumang bagay na ginagawa natin at hindi nagtuturing ito ng pagpupuri sa Panginoon Diyos. Ito ay magbibigay sa atin ng kapahamakan. Tanging si Kristo ang bumubuo ng lahat ng ito. At sa Kanya, lahat ng ito ay magiging maayos. Sabi nga, sa pamamagitan ng pagiging isa kay Kristo, makakabahagi po tayo sa Kanyang kapangyarihan at otoridad upang madaig ang kasalanan at makamit ang pagiging buo. No, sabi nga sa atin ng Colossians 2 verse 10. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siya'y nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Amen. Yan ang naghahari ngayon sa ating buhay. Kaya nga tayo tinatawag ng mga bagong nilalang. No? At doon sa topic namin kagabi, sa Bible study namin kagabi, napag-usapan namin to, nasa 2 Corinthians 5 na po kami. At doon napakita kung paano ang pagwasak ng tolda at kung paano natin nakikita ang ating buhay. No? Sabi nga, ito yung may kaugnayan doon sa kanta ng Pusong Basag. No? Tama ba yun? Yung pusong basag, yung kinanta namin yan nung Sunday, no? At napakaganda ng awitin na yan. At pinangunahan kami dyan ni Tim, no? At dito sa awiting ito ay nagpapakita na kailangan natin na makalapit sa Panginoon, makasamba sa Panginoon. Sabi nga, at sa talatang ito yung nagpapakita na tayo ay binago na. No? Sabi nga, kung ang ating toldang ito ay nawasak o napilas dahil sa Panginoong Kristo, ang pagiging bagong nilalang ay nagpapahiwatig ng isang radikal na pagbabago.
at panunumbalik sa ating pagkatao. Kaya nga nasasabi natin doon sa verse 21 na we are the righteousness of God kasi ang nakikita na sa atin ay ang si Kristo at patuloy nating inaalala. Maaaring mga tao husgahan tayo sa ating panlabas na nakikita sa atin at maaring hindi tayo naiintindihan. Subalit ang Espiritong ito na namumuhay sa atin at nananahan sa atin ay hindi kailanman magbabago sa paningin ng Diyos. Dahil ang nakikita sa atin ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nabubuhay na ngayon sa atin. Sabi nga, ang ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakikipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. At dito, nagpapakita ito sa atin na dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang naging daan upang magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon Diyos. Lagi nating natatandaan na lahat ng bagay, it revolves kay Jesus Christ. Lahat ito ay nakasentro kay Jesus Christ. Lahat ito ay nagpapatuon sa isang perpektong tao, perpektong Diyos na ginawa ng ating Panginoon. Na siyang tumubos sa ating lahat. At siyang naging daan ng katotohanan at ng buhay. John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Amen. Sabi nga, ito ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa Kanya, nakalalapit tayo sa Panginoon. Kahit na tayo ay nasa pisikal na anyo, kahit na tayo ay nagkakasala, tandaan natin, iniligtas tayo ng Panginoon dahil, sabi nga, kahit na tayo ay makasalanan pa. Diba? Kaya nga, kung tayo ay, sabi nga ay, bakit nagkakasala pa rin? No? Again, it's not an excuse. Pero, sabi nga, nilikha ito ng Panginoon dahil sa kanyang purpose. Ang purpose niya ay maligtas din ng iba. Meaning to say, yan ang pinakang bottom line ng purpose ng nating mga Kristiyano upang maging ilaw ng sanlibutan ito, upang maipatig ang pagpapalang ito, upang marinig. Sabi nga, napakalaga ng testimony, pagpupuri sa Panginoon. No? At sa pamamagitan ng pagiging isa natin sa ating Panginoong Jesucristo, nakikibahagi tayo sa kanyang kapangyarihan at autoridad upang madaig ang kasalanan at makamit ang pagiging buo. Sabi nga sa atin ng Colossians 2 verse 10. Colossians 2. Colossians, New Testament. Verse 10. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikiisa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Amen. Tayo ay nakikiisa sa bagay na yan. At sa bagay na yan ay nakikita natin ang lahat ng ito. Bilang mga Kristiyano, tayo ay, sabi nga, ay naniniwala at nagtitiwala sa bagay na yun. No? At sa ating buhay na ito ay napakahalaga ng pagkilos ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. At dahil dito, pinakikita niya na ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na tawagin ang Diyos na Ama at magkaroon ng isang malapit na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga nakakatawag tayo ng Abba, Father. No? Nakakalapit tayo sa ating Panginoon. Yan ay dahil sa ating pakikipag-ugnayan at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, naniniwala tayo na ang ating mga katawan ay templo ng banal na Espiritu. Sabi nga doon sa binasa natin kanina mula sa 1 Corinthians 6, nangangahulugan po ito na dapat nating pangalagaan ang ating mga katawan, pati na rin ang ating mga kaluluwa at Espiritu, upang magamit natin ang mga ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa ating talatang pinag-aaralan ngayon sa Psalm 103 verse 2 ay makikita natin
ng mga sumusunod na prinsipyo. Ang una, ang kaluluwa ay may pananagutan sa pagpupuri sa Diyos. Paano nga ba tayo nagpupuri? Di ba? Minsan umaawit tayo sa Panginoon, may pagpikit-pikit pa, may pagtaas pa ng kamay. Pero sinasamba ba talaga natin ang ating Panginoon Diyos? Nandun ba talaga ang espiritu natin pagsamba? Nakikita ba sa ating buhay? Sabi nga, sa talatang ito, nabanggit ang aking kaluluwa. Ito po ay tumutukoy sa ating panloob na pagkatao. Ang ating buong pagkataong ito ay nakikita at nasasalamin. No? Kaya nga, minsan napupulaan. Bakit to? Kasi nga, Kristiyano ba talaga yan? Kasi parang hindi. No? At dito sa talatang ito ay nagpapahiwatig na hindi lang ang ating mga labi ang dapat magpuri, kundi pati na rin ang ating kaluluwa. Our soul. Sabi nga sa atin ng Panginoong Jesucristo, isang pagpapaalala ng kung paano nakikita ng Panginoon Diyos ang ating pagpupuri sa Kanya. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 15 verse 8. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay kunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Amen. Sabi nga, ang pagkakaiba sa pagitan ng panlabas na pagsamba at ng tunay na pagsamba na nagmumula sa puso, sabi nga, ang bawat pagpupuri natin, gamit lamang ang labi ay walang halaga kung ang puso ay hindi nakatuon sa Diyos. Lagi po nating tatandaan yan. Minsan kasi naka-performance basis tayo. Huwag po nating gawin yan. Ang pagsamba ay sa espiritu ng katotohanan. Ang paghahandog po natin ng isang, sabi nga, ay yung pusong basag, no? O isang wasak at durog na puso ay higit na mahalaga sa Diyos kaysa sa mga hain. Meaning to say, ito yung pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Psalm 51 verse 17. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay mapagkumbaba at pusong magtatapat. Amen. Yan ang inaantay ng Panginoon Diyos na handog. Hindi ang halaga ng salapi. Hindi ang halaga ng iyong ginawa. Hindi ang iyong puso. Ang pagpupuri na nagmumula sa isang pusong wasak at nadurog ay ang tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang panlabas na ritual, kundi isang espiritual na karanasan na nagmumula sa puso at nagpapakita ng katotohanan. John 4 verse 24. Ang Diyos ay espiritu na dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Amen. Yan po ang lagi nating tatandaan. Pag sinasamba natin ng Panginoon, sambahin natin siya sa espiritu ng katotohanan. Sa talata natin, sabi rin dito, ang pagpupuri sa Diyos ay isang pagkilala sa kanyang mabubuting gawa. Wag po nating hayaan na hindi natin makita ito. Kaya nga sa sa mga gawain, ang dapat po na pansinin po natin ang pagpapatotoo, ang pagpupuri sa Panginoon, no? Pag tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, ito na yung pagkakataon, no? Kaya kung minsan nakalulungkot sa bawat gawa ay sino po yung gusto magpatotoo, no? Iilan lang yan, bilang na bilang. Hindi natin magawang magpatotoo sa Panginoon. Tandaan natin, ang pagpapatotoo natin sa Panginoon, yung nakita natin ang kabutihan niya, kahit lang yung paggising natin, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po'y ginising niya ngayon. No? Alam ng Diyos ang puso natin. Kung kaya natin siyang pasalamatan sa maliit na bagay, kaya rin natin siyang pasalamatan sa malaking bagay. Simulan natin sa maliit na bagay. Kaya nga sa bawat gawain, hayaan natin na makita ang mga patotoo na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi siya kailanman nawawalan ng gabay, ng blessing sa atin. Kaya nga ang topic natin ngayon is the blessing, no? The soul blessing, no? Paano nga ba natin nakikita? Diba? Kanina naunawaan natin ang tatlong bagay nito. The triunion, no?
body, soul, and spirit. Ngunit, paano nga ba natin nabibigyan ng papuri ang Diyos? Nagagamit ba natin ito? O nakatingin lamang tayo doon sa mga bagay na, kasi pastor, hindi pa ho nadidinig yung aking prayer request. Tandaan natin, ang Diyos, the moment na inimpart yan ng Diyos sa ating isipan, kumilos na siya dyan. At inaantay na lang niya ang iyong attitude sa bagay na yan. Kaya nga minsan, yung attitude natin ang siyang nagpapakita ng kondisyon ng ating pananampalataya. At sa talatang ito na nagsasabi na hindi natin dapat kalimutan ang mabubuti niyang gawa. Ito po'y nangangahulugan na dapat nating tandaan at pahalagahan ang biyaya, pagpapala at pagmamahal na ipinakita ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po dapat nating tandaan ang lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay at purihin siya dahil dito. At yan po yung ating talata ngayon. Psalm 103 verse 2. Ito po yung pagiging mapagpasalamat. Paano ba natin pinasasalamatan ng Panginoon? Puro hinanaing na lang ba tayo? Instead na pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga sa atin na Ephesians 5 verse 20. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtan, mabubuti niyang gawa. Tama ba? Ephesians 5:20. Sorry po. Peso 5:20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi nga, lagi tayo magpasalamat. Pag-gising pa lang natin, pasalamatan na muna natin ating Panginoon Diyos. Ang pagiging mapagpasalamat ay isang patuloy na gawain na dapat nating gawin sa lahat ng pagkakataon. Pagkakataon tayo, gamitin natin yan. Ang pagkalimot sa mabubuting gawa ng Diyos ay maaaring maging sanhi ng kawalan ng pasasalamat. Kapag nalilimutan natin ang mga gawa ng ating Panginoon Diyos. Kapag kung minsan, kaya nga napakasarap po na tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon Diyos. Bakit? Doon natin na ipapakita. Doon tayo nakakapag-serve sa ating Panginoon Diyos. Na tayo nagiging bahagi ng mga gawain. Kaya napakahalaga po na tayo bilang isang mga Kristiyano ay dapat nakatuon po tayo sa mga gawain. Kapag nakalimutan natin ang mga mabubuting gawa ng Diyos, madali tayong mahulog sa kawalan ng pasasalamat at mawalan tayo ng pag-asa. Sabi nga sa atin ng talata, ng Deuteronomy 8 verse 11 to 18. Balikan po natin yun. 11 to 18. Ganda eh. Babala laban sa pagtalikod kay Yahweh. 11. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay. 13. At marami ng mga alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto. 14. Huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh ang nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. 15. Siya ay pumapatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang ng puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagbukal siya ng tubig mula sa malaking bato. 16. Kaya pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba ang lahat ng sa iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. 17. Kaya huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. 18. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh, ang inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo.
Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong ninuno. Amen. Yan ay pangako ng Panginoon Diyos na may kasamang tagubilin. At ang pagpupuri sa Diyos ay isang pagpapakita ng pananampalataya at pagmamahal. Ang pagsamba at pagpupuri ay nagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos bilang ating may likha. Sabi doon sa Psalm 95 verse 6, Tayo na't lumapit sa Kanya at sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Amen. Ito po, ang pagpupuri ay isang pangkalatang tugon ng lahat ng nilikha sa Diyos. Sabi nga, kaya nga tayo ay nagsasama-sama sa ating panambahan upang doon sama-sama nating purihin siya na nagpapakita ng ating pagkilala sa kanyang kapangyarihan at autoridad. Medyo tumalon tayo ng isang malaking talon. Punta tayo sa Psalm 145 verse 10. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay papupurihan ka at pasasalamatan. Amen. Kaya kung tayo ay handa na at natutunan na natin ang bahaging ito ng tunay na pagpupuri sa Panginoon, handa na po tayo. Ito po ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pasasalamat sa kanyang kabutihan. Ang pagpapaalala o ang pagpapala o ang gabay ng ating banal na espiritu, ito ay isang pagpapala sa kaluluwa at isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ito yung ating tunay na emosyon ng pagpapala sa Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpuri sa ating Panginoon Diyos at pag-aalala sa kanyang mga mabubuting gawa, nagpapakita po tayo ng pasasalamat at pagmamahal na nagpapalakas ng ating pananampalataya at patuloy na nag-uudyok sa atin at nagdudulot ng kagalakan sa ating mga kaluluwa. Mga kapatid, sa ating pagtatapos sa kontekstong ito ng Biblia, ang pagpapala ay isang pangako ng ating Panginoon Diyos para sa pagsunod sa pagtitiwala sa Kanya. Ang pagpapala ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng kaunlaran, kasaganaan at proteksyon. Lagi natin tatandaan yan. Yan tatlong bagay na yan. Umuunlad tayo, nagiging productive tayo saan man, anuman ang pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. At nararanasan natin ang kasaganaan at ang proteksyon ng ating Panginoon Diyos. At sa awit 103 verse 2 na ito, na ating topic ngayon, ang pagpapala ng kaluluwa ay tumutukoy sa panloob na kapayapaan, kagalakan at pasasalamat. Meron tayong peace, meron tayong joy, at meron tayong pasasalamat na nagmumula sa pagkilala sa mabubuting gawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, nai-enjoy natin ang tunay na pagpapala ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pagpapala ng kaluluwa ay ang resulta ng pagpuri at pag-aalala sa ating Panginoon Diyos. Yan po yung ating pasasalamat sa Panginoon Diyos. Ito ay isang regalo na ibinigay ng Diyos sa ating lahat na magmahal at sumunod sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At sa yugtong ito, nais ko namang hingan ng huling pahayag ang aking partner. God's morning muli mga kapatid. Tunay nga pong napakasarap po na magpuri sa ating Panginoon. Lahat po ng na meron tayo ngayon ay dapat nating pasalamat sa ating Panginoon. Lahat po ng ito ay ating ipapupuri sa ating Panginoon. Yun nga po sabi nga kanina, sa paggising pa lang, ng pagmulat pa lang ng ating mata at tayo ay buhay pa, magagawa pa natin ang mga dapat gawin, iyon po ay nararapat nating pasalamatan sa Panginoon. Lahat po ng meron tayo, hindi po natin dapat ipagmalaki yung kung ano man yung mga narating natin, anong natapos natin, anong status natin sa buhay. Hindi po natin dapat ipagmalaki. Sapagkat ang Panginoon po may gawa noon. Kung nanaisin ng Panginoon na alisin sa iyo lahat yon, kayang-kaya niya po na alisin sa Kanya. Kaya po, dapat lang po natin napapurihan, pasalamatan
ang ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng katawan. Yung totoong kaligayahan, yung joy na sinasabi, sa Panginoon lang po talaga natin mararanasan. Kung tayo po ngayon ay na nasa sitwasyon na tagumpay, nasa atin na ang lahat, meron pa rin po tayong hinahanap. Hindi po tayo mapupunan ng mga bagay na iyon. Ang makakapuno lang po talaga sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong magpasalamat sa ating Panginoon, patuloy tayong mag-aral ng ating Biblia, sapagkat ang Panginoon lang po talaga ang ating kaligayahan. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Amen. Praise God. At ngayong umagang ito ay may mga prayer request din, ano? Yan. Kasama natin si Sister Grace, no? Pag-pray din natin ang kanilang trip, no? Yan. At ngayong umagang ito ay acknowledge din natin ang ating mga partner online. Yan, si Kuya Chris ang kauna-unahan, ano? At sinundan po ni Nay Winnie. Yan, mga pagbati. God's morning din po sa ating lahat. Salamat po sa pagbati. At sinundan po ni Ate Marta, no? God's morning po. Yan, at si Ate Cindy, yan, si Nay Winnie Patuan. Yan, pagbati ni Kuya Chris, kay Ian, Artilaga, Mark Anthony, Bonaluz, yan, Jerome, Julius, yan, kay Louie, kay Kuya Louie, silang, Marife, Patuan, Lorena, yan, kay Pastora Fe, Jericho, Louie, kay Ate Joy, Ate Kakay, Lisel, Dalangin Family, pagbati ni Nay Winnie, ano? At kay Mark de los Santos. At syempre kasama rin natin ating si Ate Carmeline Tanyo, no? Yan, kasama rin natin si Micaela Alia, Angeli Dalangin, Rafael, ayan, Michelle, Andal de los Santos, pagbati ni Kuya Chris, Malu, Artilaga Andal, galingan po sa asma ni Rafael Dalangin, yan, prayer request. Abigail Megan, Artilaga ni Dobal Bautista, Geraldine Bautista. Yan, sabi ni Nay Winnie, salamat po sa kagalingan ng masakit na likod, no? Praise God po. Ayan Bautista, Pastora Fe, yan. Bati na po natin, yan. Pagbati rin natin kay Nanay Edna sa Liliw, Laguna. Yan, kasama rin natin si Sister Alma Tatel, no? Yan, kasama sa Pila, Laguna. Yan, salamat na Winnie sa pagbati sa aking mother. Kasama po natin yan. Yun, kita si mama doon. Yan. At pagbati rin ni Nay Winnie at nating lahat, kay Brother Rolly Malasmas, Bombani. Yan. At sa buong family. Yan, Sister Alma Tate. Yan, Brother Jimmy Gunyo. Yan. At kay Kuya George Pios. Yan, sa Bacolod, no? God's morning everyone, sabi nga ng Kuya George at ng ni Ma'am Heidi Gico. Yan. Pagbati rin natin kay Gloria Benaluz, Joseph Capos, Rosario, Ray Boy. Yan, Capos family. At ganun din sa lahat, no, kay Bella Cabello, Yamo, Kagalingan, Bella De Leon, Randy De Leon, Aurora Artilaga, Lucy Castillo, Joyce Calabia, Corazon Madriaga. Ayan po. Lina, yan. At siyempre kasama rin natin si Sister Gray. Siyempre, yan nabanggit ko kanina. Mamaya pag-pray din natin ang travel na ating kapatid, no? Hindi ko nababanggitin kung saan bansa. Yan. Saan man yun, no? Enjoy. And isang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. At ngayong umaga ito, kasama rin natin si Kuya Raul Manimtim, no? Yan, at purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. Ito po. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli Panginoon, ang tunay na pagsamba ay sa iyo lamang. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na naming matutunan ang tamang pagsamba at patuloy na magamit namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyong kapurihan. Patuloy po kaming
dumadalangin na sa aming napag-aralan, sa aming natutunan, ay magbigay ito sa amin, Panginoon, ng hakbang patungo, Panginoon, sa iyong purpose at sa iyong plano. Tunay, Panginoon, ang iyong plano ay isang dakila at ikaw ang Diyos na patuloy na nagkakaloob sa amin ng kalakasan sa lahat ng area ng aming buhay. Lord, sa araw na ito, idinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, Lord. Kami po ay patuloy na nagtitiwala sa kagalingan na iyong ilalapat sa buhay ng bawat isa. Tunay na ikaw ang siyang daan, ang katotohanan, at ganun din ang kagalingan sa aming buhay. At sa aming kapatid na magta-travel, Lord, sa kanilang pagta-travel na ito, ay dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa. Patuloy niyo pong ibigay ang puso na nagbibigay ng kasiyahan. Alisin niyo, Panginoon, anumang takot o anxiety sa buhay ng bawat isa, na lalo na nang nakikinig. At pagkalooban mo kami ng espiritu na nag-uugnay sa iyo. Turuan mo, Panginoon, ang aming katawan at ang aming kaluluwa ay sumunod sa kung ano ang sinasabi ng espiritu. Ang iyong salita, ang iyong pagpapahayag sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na maging sensitive sa lahat ng bagay na iyong ginagawa, sa lahat ng tinig na iyong sinasabi, at sa lahat ng pagkilos upang kami ay maging mapagpasalamat sa lahat ng area ng aming buhay. Muli sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na nagpupuri at patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you. In this our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.